Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang mga kababayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong si Abante, yung pastor, at isang congressman ng District 6 na hindi naman nanalo. At tayo po yung nagtaka bakit po nanalo sa Comelec, mga kababayan. At napakaingay po ngayon si Abante, mga kababayan. At siyempre po, ipagtatanggol niya po ang sarili niya. At sasabihin niya ay hindi naman daw po pamumulitika ang kanyang ginagawa sa Vice President. Siyempre, meron ba sinungaling na nagsabi ng katotohanan? At meron bang magnanakaw na umamin na siya'y magnanakaw? Kauna-unahan nga po yata siya. Kauna-unahan po siya sa listahan ng nadideliveran ng pera, maleta, ayon po sa mga ex-marine. Hindi po ba kauna-unahan siya, mga kababayan? At syempre, hindi naman pamumulitika yata ginagawa ni Abante. Ang ginagawa na po yata niya para po ipagtanggol at una-una, ipagtanggol na ang kanyang sarili at maisalba na po ang kanyang political career. Kailangan niya pong gawin, ma-impeach ang Vice President. Sila. Kailangan nilang gawing ma-impeach para po sa kanilang political career at maisalba po nila ang mga sarili nila. Dahil kung magiging Pangulo si Inday, baka lahat sila kulong. Hindi kaya. Umpisahan na po natin ang sinasabi po ni Abante. Katulad po nito mga kababayan, unahin po natin ang sinasabi ni Abante. Ito po, ayon po sa kanya mga kababayan, ayan po. Ayon po kay Abante, iginiit na hindi pamumulitika ang impeachment versus BP Sara. Ang pagdinig na ito ay hindi tungkol sa mga pag-aksyon sa politika at tiyak na hindi ito tungkol sa ambisyong politikal ng sinumang maaaring tumakbo 2 taon mula ngayon. Ayon po kay Abante. Ang galing ano? Parang totoong-totoo Parang totoong-totoo na hindi sila magnanakaw at walang pinoprotektahan. Ito naman po ang sinasabi. Sumagot naman po si Atty. Guanzon. Ano po sabi ni Atty. Guanzon, mga kababayan? Ito naman po ang sabi ni Atty. Guanzon dito po sa grupo na gusto lang i-impeach dahil aprobado na, naipasa na po nila ang ground of impeachment ng Vice President. Ano po sabi ni Atty. Guanzon? Paano nga naman makakuha ng patas na pagdinig at boto ang BP kung ang mga huhusga ay allegedly nakakatanggap o nakatanggap ng mali-malitang pera? Hindi po ba? Ayon kay Atty. Guanzon. Biruin mo nga naman. Paano nga naman makakakuha ng patas ang Vice President sa House of Representatives at ganun din po sa Senado? Kung aakyat na po sa Senado yan pagka po yan natapos na nila, aakyat na po yan sa Senado. Diba? Tama sabi ni Atty. Guanzon paano ka makakakuha ng patas sa paglilitis? Kung yung mga lilitis sa'yo, lahat sila yung tumatanggap ng mali-malitang pera at isang damukal na insertion at allocable. Bilyon-bilyon. Katulad po ni Abante, nangunguna sa listahan ng mga ating mga Marines. Hindi po ba? At syempre po, may pahayag pa rin po si Abante. Si Abante po may pahayag pa rin sa kanya pong pagiging dalubhasa. Saan kaya siya dalubhasa? Sa politika? O sa kasinungalingan? O sa pagnanakaw sa pera ng bayan? Saan kaya siya dalubhasa di umano, mga kababayan? Pakinggan po natin si Abante. Sa mga balita ngayon, Susuportahan ko pa rin yan sa eleksyon. Pero ito po nga sabihin ko sinasabi nila, sabi si Congressman Rufus, talagang mabira, magkaibigan kami niyan Sabi po nila na distinct, di ba? Hindi pwedeng akusahan si Vice President doon sa nagastos niya sa Beligiging Secretary of Education Department. Well, magbibigay na lang po ako ng ilustrasyon. Logic lang po ito. Yung dalawang kamay natin. For example, ito yung Vice President.
ito yung Secretary of Education. Ito yung perang binigay ng Secretary of Education na kasama ng kamay ng Vice President. Ang tanong ko ito, sino ba nag-iisip? Isa lang ang utak eh. Wala namang utak yung isang kamay. Sa isang kamay. Isang utak lang po ang nagpapagana rito. Yun ang pong sabihin. Yan po mga kababayan, nakita nyo po. Nakita nyo po, isang utak daw po. Ginawa pa nila na ang Vice President ay katulad nila. Yung utak nila, gusto nila gawin din utak. Ipinaparis po nila ang utak nila sa Vice President. Ano po ba utak meron sila? E di po ba utak ng mga magnanakaw umano na meron sila? Pandarambong. Hindi kaya pagnanakaw, pagwawalang niya sa ating buwis at hinalimbawa niya pa po yung kamay niya. Ipinakita pa po yung dalawang kamay niya, mga kabayan. At dilagyan din po natin ng logic yung kamay niya. Hindi kaya, mga kabayan, yung kamay niya? Mga kabayan, ilagyan po natin ng logic yung kamay niya. Saan naman kaya niya nakuha yung sinasabing yung dalawang kamay niya? Ayan po mga kabayan, nakita niyo po yung mga kamay niya na pinapagpag niya, yung kanan at kaliwa. Nakita niyo po yung nakasuot sa kaliwa, mamahalin pong mga relo. Milyon-milyon. Saan kaya nakuha ni Abante yan, mga kababayan? Grabe po. Basahin ko po. Grabe po. Milyon-milyon. The Billionaire Congressman. Ayan po sinabi nung ating mga kababayan. The Billionaire Congressman. Mga kababayan, look at my wrist shine. Wrist shines. Look daw po. Ang Rolex na suot ni Abante ng kanyang kamay, yan po ang halaga. Mga kababayan, yan po si Abante at yung kanyang relo, yan po ang Rolex na halaga. Magkano po? Ginagawa pong utak nila ay utak din ng Vice President. Utak ng mga magnanakaw yata di umano. 1.3 billion Rolex. 1.3 million. 1.3 million relo. At yung sumunod naman po, mawayan, ito pong Richard Mille o Mille RM17 titanium. Wow! Yan po ang kamay ni Abante. Yan po. Magkano raw po yan, sabi ng ating kababayan? Yung kamay ni Abante, yung dalawang kamay niya, iisa lang daw po ang utak. Yan po. Magkano po yung relo? Wow! Grabe! 18 million! Titanium, mga kababayan. Ito pong Richard Mille o Mille. Grabe, no? 18 million. Kamay ni Abante. Ano pa po yung isa? Grabe. Ito naman po isa. Grabe. Nagkakahalaga naman po yung isang relo niya na nasa kamay niya na may utak, iisang utak ang nagpapasunod. Mga kababayan, isa na naman pong playback price o sinasabing 103 o Richard na naman. Si Richard Mille o Mille. Magkano po halaga? Mga kababayan, pinakamalaki po ito. Yung isa po ay 18 million. Ito naman po ay nagre-range ng 32 million. 12 million to 32 million. Mga kababayan, ito po. Ang relo ni Abante. Saan niya kaya pinagkukuha yan? Pinagkukuha niya kaya yan sa kanyang mga followers, sa kanyang simbahan? Ang isang relo pa lang. Wala pa po dyan ang mga luxury car niya. Ang mga mamahaling mga damit niya. Mga alahas. Sintron, damit. Wala pa po dyan. Mga kababayan. At wala pa dyan ang kanyang mga ari-arian. Mga mansyon, kondo. Baka meron pa siyang ari-arian sa ibang bansa. Saan kaya galing yan, mga kababayan? Sa kanyang mga followers, sa simbahan niya? Bilang pastor? Doon kaya galing lahat ito? 32 million? 12 million? 18 million? 1.3 million? Tatlo pa lang yan. Paano kung marami kang koleksyon yan? Di po ba? Ngayon, ipinaparis po niya si Vice President sa kanya.
Kaya po ang tanong natin, sa kaya galing itong relo, mga relo na ito? Relo pa lang ito. Wala pa yung iba. Saan kaya galing ito? Sa simbahan nila? Dahil pastor siya? O doon sa mga male-maleta na number 1 siya sa listahan? Nangunguna po ang pangalan niya sa dinideliveran ng male-maleta. At nagdi-deliver po ang ating mga Marines at mga ex-soldiers at ex-Marine. Napakatagal na po nila nagdi-deliver. Kalagitnaan po, sinasabing 2023, nagdi-deliver na po sila sa mga politiko. 2024, 2025, mga kababayan. Ngayon, sasabihin nyo, ang Vice President ay hindi mo pinopolitika, abante. Hindi mo pinopolitika at susuportahan mo pa. Hindi kailangan ng presidente na suporta mo. At talagang ipinakikita mo pa. Ipinakikita mo na kayo na tama. Na puro kayo ulupong umano dyan. Puro kayo magnanakaw riyan. Hindi nga. Pinasan nyo na nga yung impeachment eh. Yung third and fourth impeachment, di ba? Tapos na sa inyo eh. Di ba? Okay na, di ba? Malapit nyo na nga dalhin sa Senado eh. Dahil wala naman po mangyayari dyan. Dahil nga, ano naman makukuha po dyan ng Vice President? Eh wala naman po makukuha ang Vice President sa inyo eh. Meron po ba? Dahil una-una, yung hatol din sa kanya, eh magkakasabwat at puro nabibigyan ng maleta. Hindi po ba mga kababayan? Hindi po ba makalukuhan at katarantaduhan ng mga pinagagawa nito mga tao na ito? Dahil po sa mga kasakiman sa pera, kapangyarihan. Hindi po ba? Bakit po? Eh nagawa na nga ni Pastor Abante eh, na biglang nanalo. Tinalo yung kalaban, tinalo sa Comelec yung kalaban, pero hindi niya natalo doon sa kanyang distrito. Nakita niyo po. At ganun din po ang gusto niyang mangyari. At ganun din po ang gustong mangyari ng mga politikong ito. Natalunin po nila ang Vice President sa Kongreso at sa Senado. Parang yung ginawa yata sa Comelec. Tinalo yung kalaban sa Comelec. Hindi po roon sa botohan sa kanyang distrito. At ganun din po ang gusto nilang palabasin sa Vice President. Lahat po ng gusto nila ay magagawa nila dahil po kampi-kampi. Kahit po walang nilalabag, kahit po walang korupsyon ng Vice President dahil gusto nila. Dahil alam ng Vice President lahat ang mga pinagagawa nila. Alam lahat ng Vice President ang mga pinagagawa nilang kagaguhan, kawalanghiyaan, pagnanakaw, sabwatan, pati ang ICC kasama sa korupsyon nila, di umano. Hindi po ba? Kaya pagka ipinagkaloob ng Panginoon na maging presidente, abante, kayong lahat, sabwatan, na kayong lahat, napakarami po niyan. Mga kababayan, ubod po ng dami yan, lalo-lalo yung pumirma sa impeachment ng Vice President. Mahigit 200 po yan. Markado po yan sa mga Pilipino at markado po yan sa Vice President. Hindi po ba? Yang sabwatan nila, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ni Tony Guanzon, paano nga naman makakakuha ng patas sa pagdinig? O, nakita na natin. Hindi naging patas ang pagdinig. Hinusgahan na nila ang Vice President. Di po ba? Ang maebidensya, nasa kulungan. Buti na lang, sinampahan ng Vice President ng perjury. Hindi po ba? Kaya nga po tayo, nag-iintay po tayo at mag-iintay po tayo na ipagkaloob po ng Panginoon ang isang Duterte na makabalik sa Malacanang, patong-patong po na kaso at isusuka po nila lahat ng maninakaw nila. Baka pati mga relo, ma-audit, mga kababayan. Napakayaman po pala ni Abante. Ubod pala ng yaman ng kanyang mga miyembro. Ang kanya palang mga miyembro sa kanyang simbahan ay ubod ng yaman. Dahil nakita nyo naman po, relo pa lang. Ibang klase. Wala pa sapatos dyan. Hindi po ba? Wala pa sasakyan dyan.
Wala pang kwintas dyan, wala pang bracelet yan, wala pang singsing yan. Relo pa lang yan, mga kababayan. Kaya nga po itong sinasabing pastor na congressman, mga kababayan, ano sa tingin nyo, saan pupunta ito? Pupunta po ba ito? Pupunta po ba ito sa pinuntahan ni Akop, mga kababayan? O pupuntahan ito? O pupunta ito doon sa pinuntahan ni Juan de Baptist, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan. Yan po si Congressman na nanalo po sa COMELEC, si Abante. Nagmamalinis pa. Nakakala mong napakalinis na politiko na hindi namomolitika. Mga kababayan, tayo ay umaasa, sana po dumating ang panahon na sila naman po ang makita natin na nililitis at nakakulong, mga kababayan. Yan naman po ang gusto natin mangyari sa mga hayop na yan. Di umano. Thank you po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Tatay Nick ng Canada. Shoutout po. Kay Mila Yi, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo at ako si Pilam, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!